Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
morning, Jesus. Good morning, Jesus. Kakaibang damdamin ng aking darama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. At pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, hindi ko maikukubli kagalakang hatid pag sumasapit ang Disyembre. Nagbibigay ng regalo ang ninong at ninang pagdating ng Kapaskuhan. Ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, panahon ng pagpipigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko,
Good morning, Jesus. Good morning, Jesus! Yan. Sound. Sound. Ba't sila magkaiba? Iisa lang silang microphone. Pero sobrang baba nito. Sobrang lakas nito. Sound. Mic test. Sound test. O, di ba? Nag-sound test po kami dito, mga kapatid. Ha? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Glory to God. Okay, tayo po yung manalangin muna, mga kapatid. Sister Connie. Hallelujah. Praise you, Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa panibagong araw na binigay mo sa amin, panibagong kalakasan, at panibagong pagkakataon na upang makapakinig mula sa iyo. Maraming salamat po sa araw na ito at dalangin po namin na patuloy mo kaming pagpapalain sa lahat ng area ng aming buhay at itinataas din po namin sa iyo ang lahat ng mga nagnanais na makapakinig sa GMJ. Alisin mo po ang mga balakid upang makapakinig sila ng nakapokus sila sa inyong mga salitang ipapahatid sa bawat isa. Give us a listening ear, an open heart to accept your words. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. We only have 4 days before Christmas. Thank you, Lord. Apat na Merry araw Christmas. na lang. Oh, bilis. Pasko na. Thank you, Lord. Oo. Excited na po ba ang lahat? Nakaprepare na ba kayong lahat? Bukas pa. Ayan. May konti pala. May konti. Oo. Karamihan sa Hindi mga pa lahat. manggagawa kasi uwi sa mga families. Kasi ano lang kami, November 1, tsaka Pasko. Pasko ang uwi. Ang uwi. Oo, thank you Lord po. Kayo rin po mga kapatid at sa pagsama-sama ng mga pamilya, nawa po ay walang awayan, walang kung Bangayan. ano man. Oo. Give love on Christmas Day, mga kapatid, ha? Yes. Amen. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ayan, ang ating memory verse of the week. Wala tayong kantang ganyan. Ano? Kanta ni Connie? Eksaktong Sister naman Connie. pala. Okay. Eksaktong pala. Yung composer, merong nandito. Yes. Okay. Oh my God. Mataas yun eh. Okay. Sige lang. May kanta pala tayo niyan. Kantahin natin sa Okay. seconds. For Ganyan. Paano ganun nga? Meron naman pala tayo, hindi pa natin kinanta simula nung Lunes. Ni-reserve po yun talaga para ngayon. Sa bagay, eksaktong-eksakto. Opo. Oo. For unto, hindi Ayan, ko maano eh. For unto us, hindi. Was a Child is born, for unto us the Son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder. Isa pa. For unto us a child is born, for unto us a son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder. Oh, what a great joy he brings to all the people who wait on him, to all the people who honor him and worship with all their heart. Complete. Okay na. Sorry. Diba? Thank you, Lord. Eksaktong-eksakto pala rin yan, pati dun sa ating mga lesson ngayon.
Hindi ko naalala. Thank you, Lord. Oo, thank you, Lord. Kasi ang una natin pag-uusapan dito, oh, what a great joy. Sabi doon sa kanta. Di ba, no? Oh, what a great joy you bring. Oo. Kasi, ang talaga pong nagbibigay ng kagalakan sa atin, yung tunay, ha? Yung tunay na kagalakan, si Kristo, eh. Kasi, kung merong ibang nagbibigay ng tunay na kagalakan, di sana wala ng mga nagsisik pa ng happiness, no? Lalong-lalo na sa world. Kaya lang hanggat di natagpuan talaga yung tunay na kagalakan, parang sasaya ka lang for a moment. Tapos, Pag nasa yun na, balik ka na naman ulit sa lungkot. Yan. Pero yung true happiness or true joy na ibinibigay ng ating Panginoon, iba eh. Kahit nag-iisa ka lang sa bahay. Alam nyo, nung isang araw, nagpunta kami, dinalaw namin si Mader at saka si Pastor Ray. Si Mader, ano ngayon? Sigla. Oo, tumaba eh. Tapos, nung una, masungit. Tapos, later on, wala nang tigil si Mader. Oo, ng kwento, share ng share, gano'n. Tapos nung, si Mader alam na pupunta kami dahil kay Chris. Si Pastor Ray, hindi. Nakarating kami, gabi na. Hindi naman, mag-aalas 6 pa lang. So, nasa taas na bumaba. Tapos kinantahan namin. Ano yung kinanta natin pagbaba niya? Oo. Bye, ang aming bati. Oo. Tapos, kwento siya ng kwento. Sabi niya, ang hirap daw mag-isa. Sabi niya, ang hirap daw ng walang kausap. Kasi kung ano-ano daw ang ini-inject ni Satan sa kanya eh. Pag wala siyang kausap. Sabi niya, ang hirap-hirap ng walang kausap. Thank you, Lord na lang, sabi niya. At meron daw tayong Kristo. Kaya kahit yung kalagayan niya ganun, meron pa rin joy na nararamdaman siya. Tapos kwentuhan kami. Sabi ni Pastor, oh, pahinga na kayo. Sabi niya, alis na ba kayo? Nag-uumpisa pa lang tayo After ng matagal na kwentuhan, nag-uumpisa pa lang daw, sabi niya. Oo. Nakakatuwa si Pastor Ray, no? Sa kabila nung kalagayan niya, sabi niya, wala Pag di ko pinatawa yung sarili ko, sabi niya, sinong magpapatawa sa akin? Sabi niya, may benefit pala. Sabi niya, ang Parkinson's. Talaga po? Sabi ko, seryoso ako na alamin Sabi ko, talaga po? Ano po yun? Sabi niya, pag nagtututbrush ka, kahit manual lang yung toothbrush mo, electric agad ang dating. Sabi niya. Adjustable pa yun. Sabi niya, babagal, bibilis. Kaya, oo. Sipin mo nga naman, kung wala yung... Kaya, what a great joy He brings talaga sa buhay po nating mga Kristiyano. Ayan. Thank you, Lord. Sa ating mga kapatiran po na everyday ay nandito, magandang umaga po sa inyong lahat and Merry Christmas. Merry Christmas. Mga kapatid. Dahil 4 na araw na lang at tayo po'y magpapasko na. Okay. Speaking of what a joy God brings, Jesus Christ brings sa buhay po natin, narito po Sister Jen para mag-share po sa atin. And thank you, Lord. Dito po sa Luke 2 verse 10, and the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Meron po kaming isang awitin dito. Thank you, Lord. Isang sanggol ang sinilang sa mundo, nagbibigay pag-asa sa tao, nag-iisang Mesiyas na may kabanalan.
Jesus ang kanyang ngalan. Simoy ng hangin, dumadampi sa'yo. Tila nalalapit na ang Pasko. May ngiti sa labi ang bawat tao. Kagalakan ang hatid nito. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Ano nga bang Pasko para sa'yo? Ito ba'y pagtanggap ng aginaldo? Pagbibigayan, pagmamahalan, kapayapaan ang hatid sa mundo. Sa mundo. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pagkat si Kristo ang Pasko. Si Kristo ang aginaldo. Yan. Thank you, Lord, sa awitin ito na nalikha po ni Sister Joanne Alamag, Vizcara. Napakaganda ng kanyang lyrics. Nung bata po kasi ako, pagka po sinasabi ng mga matatanda sa atin, diba, sabihin, uy, malapit na ang Pasko. Di ba parang iba yung feeling natin, iba yung joy na nadadala sa atin. Bakit? Kakaibang damdamin ng ating nadarama. Pag sumasapit ang Setyembre, makulay ang paligid at puno ng pag-asa. Pagdating ng Oktubre, ngunit pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Totoo naman po talaga na iba ang galak na daladala pagka tuwing sasapit ang Pasko. Pero alam niyo, totoo, honestly, nung bata ako, pagka nalaman ko pong malapit na ang Pasko, alam niyo kung ano nasa isip ko agad? Pera. Aguinaldo. Para sa akin noon, yun po ang yun yung meaning ng Pasko. Di ba yun po yun yung feeling na excited ka, tapos iba yung simoy ng hangin, tapos na-excite ako noon kasi every time na magpapasko, magkakaroling kami kahit naabutin na hanggang madaling araw, pero kahit napagod ka, alam mo yung saya na dinudulot nito, tapos sabi ko nga pagkapasko, uy, ang daming matatanggap na mga regalo, pero hindi ko po talaga nauunawaan nun kung ano yung tunay na diwa ng Pasko. Kaya meron nga po, di ba yung awitin doon na
ano? At tunay na Pasko, at tunay na diwa nito. Baka kala nila at tunay Ay, oo nga pala. Ang tunay. Kay Mr. Ed pala yun sa city. Ito. Ang tunay na Pasko. Ang tunay na diwa nito. Ang tunay na Pasko. Sino daw? Ay si Kristo. Yan. Let us celebrate this Christmas with the celebrant kasi minsan po nakakalimutan natin ang tunay na diwa ng Pasko ay si Kristo po talaga. At ito yung wonderful proclamation of Christmas na pagka Pasko maaalala mo na ay ito yung birth of Jesus na merong ipinadalang isang sanggol sa atin. Sabi nga 'di ba sa ating memory verse yung Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Kaya alam niyo kung ano yung good news dito, that we have a Savior, Jesus Christ. Hindi lang siya basta na sabi ito, good news, hindi lang good advice or hindi lang ito basta na good teaching sa isang church na sinabi na, meron tayong tagapagligtas. Hindi lang po ganun, kundi sinabi ito is good news. Di ba pagka sa balita po, bago siya ibalita o sabihin, ito po ay naganap muna. Nangyari po muna, kailangan na totoong naganap ito. Kaya sinasabi dito na yung birth of Jesus Christ, that we have a Savior, is talagang totoong nangyari, ito ay isang naganap. Noon nga tinatanong ko noon sabi ko, bakit nga ba kailangan ng Savior? Sabi ko, pwede namang naman. Yung alam mo may relasyon lang tayo kay Lord, sabi kong ganon. Or parang mabuhay lang tayo. Pero alam nyo, isang na-reveal ni Lord na, di ba para sa isang may kasalanan, tapos kunyari ikaw ay nakulong, di ba kailangan po natin ng attorney na para magliligtas sa atin o magtatanggol sa atin o ididepensa tayo sa anumang mga kaganapan sa buhay natin. Ayusin yung kung ano man yung dapat ayusin. And ito po yung ibinibigay sa atin ni Lord dito sa sinasabi nito na free gift of salvation. Basta ito yung ino-offer niya. Sabi nga free gift na nga ayaw mo pang tanggapin. Yung bang nakakatuwa dito kasi sabi ko nga si Lord pala may freebies din na tinatawag. Kasi isipin nyo ibinigay na yung anak, tapos binigyan ka pa ng regalo, tatanggapin mo na lang at para makita, pagka yun ay tinanggap mo at binuksan mo, naalala ko nga yung sharing noon ni Tita Ria na sinabi na binigyan ng regalo pero sa tagal ng panahon na hindi niya binubuksan yung regalo, nung inopen pala niya, nung hindi niya inopen, hindi niya makuha yung benefits na kung ano yung meron na binibigay ng free gift of salvation ay binigay sa atin. Tapos ito pa maganda dito, God came to us in the person of Jesus Christ. Isipin niyo mga kapatid the Creator came to His creation. Ang nakakatuwa, si Lord pa yung naging bridge para maibalik yung ating nasirang relasyon sa ating maiayos ang ating relasyon, 'di ba sa Romans 3:23 lahat ay nagkasala. So, siya pa rin yung gumawa ng way, hindi pa rin natin sariling gawa, kundi si Lord pa rin ang gumawa ng way para maiayos yung relasyon natin sa Panginoon. He came into our real world, real place. Ito mismo 'yon, and live among us. Naging tao din po siya, 'di ba? Anong sabi doon sa John 1:14? And the word became flesh and dwelt among us. Sabi na dwelt among us. Kaya ano man po yung mga pinagdadaanan natin, di ba? Ano yung sinasabi na kasama natin si Kristo, Emmanuel, God is with us. Kaya nga kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon na Pasko na, di ba iniisip natin na, ay baka kulang ako, ganun. Merong mga kamag-anak na may sama pa ng loob, or minsan iniisip natin na God is indifferent, parang uncaring, parang wala siyang care sa akin, parang hindi niya ako mahal. Alalahanin po natin lagi yung story of Christmas, yung story of yung birth ni Jesus Christ na siya ay pinanganak, siya ay naging tao. At doon po sa pagiging tao niya, mga kapatid, tayo po ay nauunawaan niya. Kaya lagi, wag po natin sasabihin na, ay Diyos kasi siya, kaya hindi niya alam. No, mga kapatid, alam po ng Panginoon ang pinagdadaanan natin kasi naging Diyos po siya. So yun nga yung sinasabi ko, naging tao po siya. Mula sa pagka-Diyos,
siya ay naging tao. Kaya yun nga po yung sinasabi na yung bang may freebies na ibinigay sa iyo si Lord, ayaw mo pang tanggapin. At hindi lang yun, hindi siya pinili, kundi ito ay binigay para sa lahat. Di ba pagka po sa isang department store, pupunta tayo, alam ko ang mga tao, gustong-gusto ang hinahanap lagi ay freebies. Di ba pagka kunyari, ma'am, merong mga hidden charges. Gusto natin yan. Gusto natin yung mga freebies. Di ba natutawa tayo pag pupunta tayo sa isang department store. Tapos, sabihin natin, ay kailangan, maano nyo po muna yung worth 5,000 bago nyo makuha yung freebies ninyo. Di ba may mga ganong promo? Pero ito, ibinigay na yung anak, may freebies ka pa free gift of salvation na kung mauunawaan lamang po natin talaga na walang pinipili si Lord, wala siyang tinatangi, maging makasalanan ka man. Alam niyo mga kapatid, ito yung pagka-Christmas, tapos naunawaan natin yung real meaning of Christmas, yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon, maiiyak po talaga kayo kasi talagang hindi mo deserve eh. Kasi sabi ko, salbahe ako. Hindi maganda ang ugali ko. Pasaway ako, hindi ako sumusunod sa salita ng Diyos. Parang lahat ng disobedience. Pero alam nyo, grabe yung grace ng Panginoon. No one is outside the reach of God's grace in Christ. Grabe po, grabe yung grasya ng Panginoon. Alam nyo, ako lang po ito, don't get me wrong. Pagka po naano natin yung word na Savior, parang iisipin, parang word na, parang, ako anong pinad ko kasi Passion of the Christ, parang kawawa, parang ganun, kasi naging alay ka, naging sakripisyo ka para sa iba na wala ka namang ginawa para doon. Pero dito natin makita yung majestic power of God, kung paano ba namang hindi ka pa ba magiging masaya sa ginawa ng Panginoon para sa'yo. Kaya sabi ko, pagka ikaw ay puro reklamo pa sa Paskong ito, ay ewan ko na lang po talaga. At pagka hindi natin naintindihan yung real meaning of Christmas, sabi ko mga kapatid, tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. All are welcome to Jesus and receive His free gift of salvation. Yan. It is the greatest gift that leads to the greatest joy. Ito nakakatuwa eh, hindi sinabi that leads to greater happiness. Hindi sinabi na pag tinanggap mo si Kristo, talagang yayaman ka na sobra-sobra. Pero ang sinabi dito, greater joy. Kasi di ba pagka happiness, may gusto ko to, tapos biglang binigay na sa'yo. Yung po isa sa amin, Sister Ria, kanina na, may isang bagay tayo na gustong-gusto. Tapos meron ka na, kagaya ko, parang nahiligan ko po kasi ang sapatos din. Tapos, pagka nagkaroon ka ng gusto sa sapatos at natanggap mo na siya, masaya ka parang 1 week. Tapos after nun, okay, meron na ako nito. Wala lang, ganun. Pero yung sinasabi po dito, yung bang happiness is just an outward expression. Ito ay isang panandalian lamang na kaligayahan. Pero yung joy po, ito yung inner feeling. It lasts, it endures. At ito po yung tunay na kaligayahan na ibinigay ni Kristo sa atin mga kapatid. Kaya nga sabi ko pagka hindi po natin tinanggap yung free gift of salvation na ibinibigay sa atin ni Lord, sabi ko nga, tayo na yung pinaka-kawawang tao. At ito nga po yung tunay na joy, na inner feeling na meron tayo. Di ba pagka meron pa tayong inner joy, meron tayong hope. Kasi sabi nga, pagka tayo'y wala ng pag-asa, wala na ang buhay. Kahit na anong mangyari sa atin, alam natin na naandyan ang Panginoon. Na kahit ano pang problema yung dumaan sa atin, isa pa po yung being adopted into God's family. Di ba? Isa sa nakakalungkot po yun na minsan na tayo noon ay wala kay Kristo, pero ngayon, tinanggap po tayo, inari tayo ng Diyos na tunay na anak niya. At kahit ano man po yung, di ba pagka tayo may relasyon sa ating Panginoon, hiningi natin in His right time and right place, ipagkakaloob sa ating ng Panginoon. And knowing, ito pinakamaganda, ngayong, di ba, lalo na pagka mag-end of the year, ang laging wino-worry ng mga tao is paano na ako ngayong 2024. Yan ang nakakawala ng joy sa atin, na minsan hindi natin oo nga pala, di ba sinabi Emmanuel, God is with us. Kasama natin ang Panginoon, kaya kahit ano man yung pagdaanan natin, harapin natin, kasama natin ang Panginoon. Sabi nga dito, knowing our future is secure dito sa lupa at sa langit kapag tayo ay tinanggap natin ang salvation na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya di ba, yung napakaraming fear na hinaharap natin, kung ngayon nga 2023,
itinawid tayo ng Panginoon. What more sa mga susunod na panahon? Kaya nga sinabi dito sa binasa natin kanina, fear not. I bring you good news of great joy that will be for all people. And that joy is knowing Jesus more. Thank you, Lord. Ang bilis. Ang bilis ah. Yan, ang bilis ni Jenna. Thank you, Lord. Oo. Alam niyo po, historically speaking, yun pong naririnig ko kayo. Historically speaking po, ang kalagayan ng Israel before Jesus came, alam niyo po ba, actually Israel ceased to exist 700 years before the birth of Jesus Christ. Wala nang ano eh. Oo. Kaya po, itong pag-appear ng angels sa mga shepherds, una, nagbigay talaga siya ng takot. Kasi nung panahon na yon, mga kapatid, ang daming takot ng mga tao. Unang-una si Herod. Napaka-cruel na king noon, hindi ba, mga kapatid? Punong-puno sila ng takot. Tapos, kasi alam nyo, si Herod nung mga panahon na yon, kapag ka po, may mga sumalungat sa plano niya, patay agad. Oo, ganun siya. Kaya po marami silang takot. Idagdag mo pa yung mga Romans. Ang tawag nga sa kanila, proud legions eh. Pag nagmarcha ang mga ng mga Romans, dumadagundong ang dumadagundong ang paligid kapag ka po ganun. So, dahil nga po puro gera ng gera, war ng war, ang mga Romans, yung economy nila that time, baksak din. Kaya punong-puno ng fear yung mga tao nung mga panahon na yon. Kaya pansin niyo po ba, mga kapatid, ang unang naramdaman ng mga shepherd is fear. Tapos, ang unang sinabi sa kanila ng mga angel ay, do not be afraid. Bago yung sinabi niyang magkakaroon kayo ng joy, sinabihan muna ng, do not be afraid. Kasi nga, puro takot eh. Parang kagaya ngayon. Takot kang sumakay ng bus ng may cellphone, 'di ba? Takot kang yung mga anak mo pabayaan mo lang maglaro sa labas ng bahay mo kasi mamaya kahit nga nasa loob ng bakuran mo, wala na yung anak mo eh. Kasi may mga white van na mga padaan-daan. 'Di ba nagkaroon kaya ng takot lahat dahil diyan? Oo. Tapos yung riding in tandem, nagkaroon tayo ng takot noon. Na kapag may dumadaan na dalawang bigla kang kakapit sa kung ano man yung daladala mo. Ganon din nung mga panahon na yon. Ang dami ding takot. Kaya ang unang sinabi ng mga angels sa kanila, do not be afraid. Tapos, kung mapapansin po ninyo, yung do not be afraid na yon, sinundan niya ng I bring good news that will bring great joy. Talaga naman, imaginein mo, ganun ang panahon nung ipinanganak si Kristo, tapos biglang ipinanganak ang deliverer. Ibig sabihin ng deliverer, you will be delivered from your fear. Nababalot talaga. At hindi lang po yan fear, nababalot ang time na yun, nababalot din sa darkness. Kasi walang spiritual awakening nangyari for 700 years. Sa mga Israelites, wala talaga. Ang sabi nga ng mga mangangaral, Israel ceased to exist. Hindi naman sa nawala ang Israel, kung hindi, ang bansang Israel ay kilala sa spiritual matters kasi pinili ng Diyos. Tapos Israel ceased to exist for 700 years. Tapos ipinanganak ang deliverer, i-deliver ka sa lahat ng mga takot na yun. Yun ang great joy, mga kapatid. Tapos alam nyo, ang Bethlehem ay, yan po ay great joy, o yan ang
great joy ng mga that time shepherds. Dahil ang Bethlehem that day sa kanila, mismong Bethlehem. Pero tayo, ang Bethlehem po natin, yung time na nakilala natin ng Diyos. Kasi ang pagkapanganak ni Kristo, ipinanganak lang. Kung hindi mo yung tinanggap, walang saysay. Para lang siyang isang bata na, uy, nanganak si ano talaga ba? Congratulations, ganun lang. Pero ang totoong Bethlehem experience, yung, oo, ipinanganak ang Kristo, pero ano ang ginawa sa'yo ng kapanganakan na yon? So ang Bethlehem experience nating mga Christian, yung natagpuan tayo ng Diyos, kaparehas nung natagpuan ng mga angels, yung mga shepherds, tapos ibinalita ang pagkapanganak ni Kristo, tapos tinanggap mo. Tinanggap mo ang Bethlehem experience in your heart. Kasi kung wala, parang wala lang siya. Pinanganak lang na Tapos alam nyo mga kapatid, na pag-aralan na rin natin ito, na ibigay na rin natin ito, na yung salitang do not be afraid, inulit po yung salitang yan sa Bible 365 days. Kada araw mo, meron kang isang do not be afraid. Oo. Kasi alam nyo, yung panahon nila nung wala si Kristo, nung ipinanganak mismo si Kristo, hanggang ngayon naman may mga fear pa rin tayong lahat. Maski ngayon na kay Lord na, di ba? Si Sister Sally, ang fear niya, sabi niya, lagi niya itong nababanggit, ang fear niya, ilang taon pa kaya ako meron? Kasi di ba parang sabi, pag na-stroke daw kasi, sigurado yun, may second stroke, di ba? May mga ganon. Tapos sabi daw sa kanya, nabasa mo ba? O sinabi ng doktor sa'yo na maliit na lang daw yung parang 20% na lang daw. Siguro, pero spiritually speaking, hindi. 1% kahit na-stroke ka pa eh. Yung iba nga, ang lakas-lakas eh. Kasi nga, ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. So may mga fear tayong lahat. Ikaw, ano ba fear mo? Sa mga anak ko pa. Oo nga. Si Jenjen, ang latest fear niya, yung daw multong ginawa niya nung dalaga siya, inuhunt siya ngayon kasi dalaga na si Leona. So, parang kung malalaman niyo yung pinagmula ni Jenjen, Ay, kabait. nung isang gabi nga after nung share a home sa may BGC, meron kaming nakitang babae. Gabi na yun nakaupo sa ilalim ng poste. Oo, tapos mixing shorts lang. Tapos yung damit niya yung parang, revealing na. Tapos nandun sa may ilalim ng poste, gaganong-ganon siya. Sabi namin, ako, tignan niyo yung babae nun sa may gilid. Sabi kong ganon. Sabi niya ni Jenjen, ganyan ako nun eh. Oo, lasing yung babae. Sabi ni Jenjen, ganyan ako nun eh. Kaya ngayon, yung nangyari sa kanya nung bata siya, ikinatatakot niya na mangyari sa anak niya. Kaya daw, di ba yung sharing niya, sumobrang paghihigpit niya kay Leona dahil takot siya sa sarili niyang multong ginawa. Kaya nga, Tari, sabi ko magba-birthday ngayon, 16 years old. 16 years old ako, di ba, Buntis. nabuntis? Celebration talaga, Tari. Kasi 16 years old 16 na siya. sa niya. Thank you, Lord. Yun po yung kagandahan. Si Connie, mababait mga anak niyan eh. Ano ang fear mo, Cons? Fear ko, kasi senior na nga ako, 63 na. Sabi ko, 63 ka na? sabi ko, hanggang kailan kaya ako kayang mag-commute? Yun lang naman ang fear ko. Thank you, Lord. Do not be afraid. Bibili ka ng sasakyan ng mga anak mo. Amen. Yun Pag lang yung ang time fear na ko yun na hindi niya kasi- na kaya, no? Oo, yung bang, at least kung dito ka kasi nakatira, di ba? Kagagaya Oh. ni Mami. Dito ka tumira. Yun naman Yun ang pala isa pang eh. fear pala. Hindi, ang ibig sabihin ko lang. Pero fear lang yun na minsan sumasagi dahil pagka nung minsan naka-experience ako nung natapilok ako, parang yun lang naman. Thank you, Lord.
Oo nga, mababait nga mga anak ko. Thank you, Oo, Lord. eh. So, asawa. Bakit pahabol? Bakit Ba't parang pahabol? pahabol na lang si Noel My Love? So, lahat tayo may fear, mga kapatid. Kaya araw-araw kailangan tayong sabihan ng Diyos, do not be afraid. Oo. Ngayon, sino ba naman ang hindi magkakaroon ng great joy? Di ba? Ganun ang panahon nung ipinanganak si Kristo, tapos biglang dumating ang deliverer, a rescuer, na magliligtas sa iyo sa ganung sitwasyon. Di ba, Mami Paz? Great joy. Alam nyo, ang iba nga ginamit, wild joy. When you say wild joy, ano yung wala siyang direksyon, ibig sabihin nun, kahit sa anong harap mo, kahit anong kalagayan mo, yung joy na yon nasa iyo. Oo. Lahat kasi nung mga panahon na yon naghihintay. Parang kagaya sa atin. Hanggang ngayon, meron tayong mga kapatiran na nasa ganitong kalagayan, kagaya ng kalagayan ng Israel before the birth of Jesus, na kailan kaya ako maaalis sa ganitong sitwasyon ko? Di ba? Lahat tayo may mga ganyang moment na parang ang tagal-tagal ko na dito. Tapos bigla kang sasabihan na, do not be afraid. Merong magaganap that will bring great joy to you. Naku, mga kapatid. At yun po, ang Redeemer na magbabago ng lahat ng kalagayan mo. Kaya magbibigay talaga ng kagalakan sa iyo yun. Kasi alam mo, ang ating puso, kapag ka nakaramdam siya ng freedom, parang, halimbawa lang, merong laging nangiinis sa'yo, di ba? Tapos yung nangiinis na yun sa'yo, napunta na sa ibang lugar. Inaano ko lang to, parang ano lang yan, hindi pa nga yun ano, di ba parang, what a great joy, bigla kang nawalan ng problema, nawalan ka ng stress, nawalan ka ng alalahanin, o kaya minsan, parang yung rescue na natanggap mo sa Diyos, last minute, wala ka ng pag-asa na mabibigay pa yung hinahangad mo, tapos sa last minute, biglang dumating yung saklolo. Di ba parang, what a great joy. Ganun yung naramdaman ng mga, lahat po tayo, kapag ka ang puso nakaramdam ng freedom, the result is always joy. Galak lagi, mga kapatid. So, ito, sinasuggest nito, yung presence ng Diyos sa buhay natin. Oh, what a great joy. Di ba? Bawat isa sa atin ay may testimony ng what a great joy. Itong phrase na to, what a great joy. Lahat po tayo may testimonya nito. Si Kuya Ernie, mawawala na ng bahay. May pinadala ang Diyos sa saklolo. Oh, what a great joy. Si Mang Boy at saka si Ina, maghahabulan na ng mapapatay na ni Ina. Si Ina pala papatay kay Mang Boy, no? Baligtad, hindi si Mang Boy papatay kay Ina. What a great joy! Nagbago ang lahat. Nabago ang sitwasyon mo. Yun yung naranasan po rito na what a great joy. At yun yung sinasabi ng angels sa mga shepherd na magkakaroon kayo ng ibang klaseng kagalakan dahil sa pangyayaring ito. Kaya nga itong shepherd, di ba, sabi, wag ipagkalat, pero hindi pwede. Di ba pwedeng hindi mo ipagkalat? Kaya sabi nung iba, ikaw naman, paulit-ulit yan sharing mo. Kasi, yun yung great joy mo eh. Yung great joy na yun, walang makakapigil. Kahit sabihin mong, wag mo na i-share yan. Hindi pwede. Kasi yun yung yun yung naging experience mo eh. Nagkaroon ka kasi ng sense of deliverance, sense of freedom, sense of release. Ilan sa atin ang nawala yung sama ng loob. Ang tagal-tagal na nating naghihintay ng release from that. Yung unforgiveness, ang tagal-tagal ng mga tao, karamihan na naghihintay ng release from unforgiveness eh. Kasi yan ang pinakamahirap na i-release. Sa totoo lang. Yung asawa nga, madaling i-release. Please, release me. Let me go. Sasabihin na, sige, matagal ka na rin kitang gusto Pero yung unforgiveness, parang gusto natin siyang hindi, wag.
Huwag ka munang yung forgiveness, di natin ba, huwag kang alisin, huwag mong kakalimutan yung ginawa sa'yo ng mga taong yan. Di ba? Gantong ginawa sa'yo, ulit-ulitin ni Satanas yun sa'yo, di mo ma-release yun. Pero nung pumasok si Kristo sa buhay natin, nagkaroon ng release. Nasubukan nyo na bang ma-constipate? Sabi nila, huh! Di ba parang success? Higit pa doon ang release na ibinibigay sa atin kapag tinanggap po natin si Lord. That is why, mga kapatid, the chief mark of the Christian ought to be the absence of fear and the presence of joy. That is the true mark of a Christian. The absence of fear, kasi, kaya absence of fear, kasi, nagkaroon ka na ng rescuer, nagkaroon ka na ng deliverer, ano ba ikatatakot mo? And the presence of joy, because of that news, na ipinanganak ang deliverer and rescuer, nagkaroon ka ngayon ng joy. Kaya, kung merong Kristiyanong matatakutin, ang sabi, pauwiin. Pauwiin ang matatakutin. Alam nyo, sabi ng mga maraming tao, supposed to be the description of a Christian daw is one who is completely fearless. Puro singa ito continually cheerful and constantly in trouble. Well, tanggapin nyo man o hindi, that's the truth, mga kapatid. Ang ganda nga ang description of a Christian. One who is completely fearless, continually cheerful, and constantly in trouble. Totoo naman, di ba? Oo. Kaya nga, 365 and do not be afraid Kasi this is not a, mga kapatid, once for all experience. Every now and then, nagkakaroon tayo nito, kaya kailangan tayong paalalahanan nito. Oo, kailangan tayong paalalahanan. Kaya mga kapatid, kapag kayo po ba ay merong mga pinagdadaanan kahit Pasko, kasi wala namang pinipili po ang Ilan ang mga kapatiran natin kung kailan nalalapit ang Pasko tsaka namatayan. Diba? Nasunugan. Oo, walang pinipiling oras po kasi ito, mga kapatid. Ang maganda rito, merong kang Kristo lagi na tinatakbuhan. Nakakalungkot lang kasi merong isang atheist na nagsabi, sabi niya, if you want me to believe in your Redeemer, then you've got to look a lot more redeemed. You've got to look a lot more redeemed. Oo. Kasi minsan, naglalakad ka, parang hindi ka ligtas. Parang nawala yung yung dalawang C, nandun ka lang sa constantly in trouble. Wala yung continually cheerful at saka completely fearless. Kasi ang isang taong fearless, hindi ka pwedeng mawalan ng joy Kasi fear ang nagnanakaw sa joy So pag nawalan ka ng joy, that means nagkaroon ka ng takot. Kaya napakaganda kaya nitong nitong isang pangako o isang importanteng truth about Christmas, itong luktutin na ito. O may isa pa, mga kapatid. May isa pa. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ang mga may birthday. Happy birthday po kay Sister Rose Hugo. Sister Christine Lailo. Sister Melinda Tapa. Sister Tapay. Tapay. Sister Tess Borja. Brother Johnny Velasco. And Brother Boy Labung. Ayan. Thank And you, belated happy anniversary kay Brother Paul and Sister Mel Gaviria. Happy birthday po. And happy anniversary. Ha?
Mali ang apelido nino. Nang nag-anniversary. Ano ba apelido? Sabihin mo na lang sa akin. Policarpio. Mr. Mel Policarpio Policarpio. ng mahogany. Oo. Hindi Gaberia. Brother Paul and Sister Mel Mel Policarpio. Ayan. Happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! And happy anniversary. Happy anniversary. Thank you, Lord. Ngayon naman po, pakinggan naman natin si Sister Connie para sa isang katotohanan tungkol sa Pasko na isi-share niya sa atin. Thank you, Lord. Kung kanina napakinggan natin yung may mga fear, yung mga halos lahat talaga tayo may fear. Ang kagandahan ng Pasko, pinipinpoint nito yung na that God keeps His promises. Ito talaga yung Pero kung titignan mo, parang medyo natatakluban siya ng ng mga events pagka Pasko. Pero kung titignan talaga natin, isa pang deeper meaning ng Christmas ay yung mga pangako ni Lord na tinutupad niya. Kasi from the very beginning, God keeps His promises. Di ba kay Noah, ang pangako niya kay Noah? Na hindi na niya never to cover the world with flood, na babahain uli ang mundo. Kay Abraham, ang pangako niya, bibigyan niya ng anak na lalaki, di ba? Maraming pangako ang Panginoon. Noon pa man, tinutupad na niya. At ngayon, kasi during those time, ang mga pinili ng Diyos ay yung bang na-under sila ng mga cruel king. Ginawa silang slave. Kaya talagang naglolong sila sa kung paano sila madideliver sa kalagayan nila. Di ba, minsan nga hindi pa sila pinapayagang mag-pray o mag-worship kay Lord. Napakahirap ng kalagayan nila noong panahon na yon. Parang nagsasuffer sila sa lahat ng area ng kanilang buhay. Pati yung kanilang pananampalataya apektado. Kaya talagang sobra silang nagpe-pray tsaka nag-aantay ng kasagutan ng Panginoon sa kalagayan nila, yung katugunan. Marami ng mga pangakong binigay si Lord noon pa man, kagaya ng Isaiah 9:6, tapos sa Matthew 1:22-23. Thank you, Lord. Yung 1:22-23. Sige. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God with us. Thank you, Lord. Yun ang pangako ni Lord noon pa, nung Old Testament, na hindi pa nire-reveal sa New Testament. Ngayon, nung dumating ang Kapaskuhan, na kung minsan nababalutan na nga lang ito ng mga panlabas na natin,
Ngayon, ang Kapaskuhan, dapat nating laging isa sa isip na ito'y pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako. Noon, ibig sabihin, di ba, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Kung si Jesus tumutupad na ng pangako niya noon, yun ay mangyayari pa rin hanggang ngayon, hanggang sa susunod pa. Kaya, meron kasing passage sa Psalms 15, kaya pala nakalagay doon, keep your promise at all costs. Kumbaga, gawin mo dapat yon. Ayaw pala talaga ni Lord ng mga broken promises. Kasi siya mismo, Diyos na siya, pinupulpil niya lahat yung mga pangako niya. Kaya tayo talagang nire-require niya doon sa Psalms 15, what God requires. Isa yun sa nire-require niya, i-keep natin ang mga pangako natin. Kasi nga, siya mismo, tinutupad niya yung pangako. Kahit na siya mismo nagkatawang tao, yung bang, hindi lang nagkatawang tao. Nung magkatawang tao, nagsuffer din at namatay pa. Kaya, yun yung pangako ni Lord na full of love. Yung bang pagmamahal na kahit na alam naman ni Lord lahat yung plano niya eh. Alam niya yung mangyayari, pero tinuloy pa rin niya. Hindi kagaya natin, pagka alam natin pangit yung mangyayari, wag na tayong tumuloy dyan. Walang mangyayaring maganda. Pero si Lord, kahit na alam niyang may mangyayaring hindi maganda, tinuloy pa rin niya. Kasi yun ang makabubuti sa kanyang mga mahal na nilalang. Pero alam nyo, kanina yung pinag-uusapan natin na mga hirap, mga ano. Ang isa sa pangako ni Lord, sa John 16:33, na gustong-gusto ko, the world will make you suffer, but be brave for I have overcome the world. Napakagandang scripture na magandang ilagi natin isa sa puso. Kasi ang pangako ni Lord will always come to pass. Laging mangyayari at mangyayari yan. Kung hindi man, kailangan magkaroon tayo ng patient heart. Doon sa may, sinabi ni Peter na a day is like 1,000 years kay Lord. Oo, sa 2 Peter ba yun? A day is like 1,000 years to the Lord. 2 Peter 3:8. Alam nyo, dito ko nakita na kung titignan mo, i-ratio mo yung 1 day sa 1,000 years, kaya pala in the wink of an eye, pwedeng mangyari ang isang magandang bagay. Na kung ipagpipray natin kay Lord, if we hold on to His promises. Kasi, kayang-kaya niyang gawin. Talagang kaya niyang gawin. Kasi nga, isang araw lang. Ilang ba ang isang araw? Ilang oras lang yan. Ilang segundo. 1,000 years. Ilang years. Napakalayo. Parang sobrang 0.00 ang layo ng diferensya. Kaya, wag tayong, kung may pangako si Lord sa atin, wag tayong malulungkot, keep on praying, keep on waiting. Kasi yung hope na dapat na nakaplant sa puso natin, naka-anchor kasi ito sa pangako ng Diyos eh. Kaya itong pangako ng Diyos ng deliverance, hindi lang na dineliver ang tao, kagaya ng mga napag-aralan na natin, nagkatawang tao siya. Hindi lang yon, nung mag-ascend siya sa heaven, sabi niya, do not be upset or do not be sad, do not be troubled. Sabi niya, papadala niya ang kanyang banal na espiritu sa atin to be with us, to comfort us. Kaya yun pa lang, hindi lang siya nagkatawang tao, nakimingle sa mga tao, Emmanuel, God with us. Yun ang isang pinakamagandang pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan. Ito yung hindi lang Jesus saves, kundi God is with us mismo. Thank you, Lord. Kasi yung kung pag-aanahan natin, yung pag-celebrate natin ng Christmas, dati kasi din talaga ako ang meaning lang ng Christmas, yung masaya, may bigayan ng regalo. Kasi noong unang panahon,
yung pamilya namin, dahil buhay pa nung father ko, kami lagi nagbibigay ng regalo. Kaya nung nawala na yung father ko, siyempre, wala na yung pinaka-breadwinner. Parang naglolong ka naman na ikaw ang bigyan ng regalo. Pero meron na palang binigay na regalo si Lord noon pa man, na hindi ko rin namang alam. At nakilala ko lang si Lord nung 26 years old ako, mga 21, pero hindi ako seryoso. Pero napakapalad ng mga anak natin na dinala natin sa ganitong gawain. Kasi nagkaroon na sila ng magandang relasyon kay Lord. Alam na nila ang deeper meaning ng Christmas. Hindi lang ito pagbibigay ng regalo, kundi isang magandang nagpo-point to na that God keeps every promises He makes. Napakaraming, hindi ko kasi nag-google eh. Kung ang do not be afraid ay 365, ang pangako ng Diyos para ma-cover up yung do not be afraid ay napakarami. Kaya siguro yung mag-memorize tayo na isang pangako ni Lord, makokombat na yun yung mga alalahanin natin, mga pagkatakot. Kaya ang ginawa ko na nga, meron kasing isang kanta si Lord na minsan kasi mas madaling matandaan ang Word of God pagka may tono. Yung Psalms 91, share ko na rin. Kasi ito yung usually na madalas ko nadidinig noon pa man na pangako ni Lord, God our protector. May kantang binigay sa akin si Lord, tapos share ko sa inyo ng hindi ko pa nasi-send. Thank you, Lord. Ang ganito yung kanta. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains in the protection of the Almighty, can say to Him, you're my defender, you're my protector, you are my God, in you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers. He will keep you safe from all deadly diseases. He will cover you with His wings. You will be safe in His care, for His faithfulness will defend and protect you. You need not fear any dangers at night, or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or the evil that kills in daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. Wow. Yun, Ganda ang yun, daming Coach, ha? pangako ni Lord doon. Yun yung, kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung mga pangako niya, ibinigay na niya sa atin. Yung Kapaskuhan na to, isang proof talagang napakalaking pangako to ni Lord. Kasi isi-save niya ang mankind. Dahil nga sa pagkakasala natin noon, no one can save us except God alone. Kaya yung pangako na yun ni Lord, ating namnamin talaga, yung bang i-meditate on it, tapos kung maaari nga, lagi nating i-share to, that Jesus loves us and He saves us. And He is always with us. Thank you, Lord. Yung nga, sige. Okay ka na ba? Hindi, okay lang. Maganda yung kanta mo. Cons, oo. Oo. Alam niyo po mga kapatid kung ba't importante yung sinishare ni Sister Connie? Kasi po, si Jesus Christ ay ipinadala ng Diyos sa atin po to answer all God's promises. Di ba siya yung nagsabi? Sa Old Testament, sinabi na yan. So kailangang ipadala si Kristo para ma-fulfill yung prophecy sa Old Testament. Kaya kung tutuusin, si Jesus Christ was the ultimate answer to all of God's promises. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nun? Nung ibinigay niya yung nag-iisang anak niya, ibig sabihin, ang Diyos, kinikip niya lahat ng promise niya. Kasi, ang tagal na noon, New Testament, ay
Old Testament, hindi ba? Pwede naman, kung ako siguro parang pwede naman siguro hindi na. Di ba? Para, oo, magdadalawang isip ka. Pero ang Diyos, hindi. So, nagpapatunay po ang pagpapadala kay Kristo ng Diyos ay sagot sa mga pangako niya at nagpapatunay na God always keeps His promises. Bakit po importanteng malaman natin that God keeps His promises? Na kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya. Like, makikita po natin yan sa Numbers 23:19. Ang sabi doon, God is not a man. Oo. So He does not lie. And 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful and He will do it. Bakit po napaka-importante? Di ba? Parang, why does it matter that God keeps His promises? Sa tingin niyo po, ba't napaka-importante ba na malaman ng tao na ang Diyos always keeps His promises? Yan. Very good, Jen. Na kay Lord ka talaga. Kasi kung sa tao, hindi mo tutuparin sinabi mo sa akin, hindi na ako magtitiwala sa'yo kasi hindi mo tinupad. That it means God can be trusted. Sa tao kasi, alam niyo po, ang trust will grow when people keep their word. Di ba lumalaki ang tiwala mo kapag sinabi nitong taong to, yes, yes. Pag sinabi niyang no, it means no. Di ba? So doon nabibuild yung trust when you always keep your promises. So, ganun po si Lord, lagi niya pong, sabi nung iba, lagi nga ba talaga, sister? Lagi po, mga kapatid. Does He fulfill His promises in the way we expect? Not usually. Di ba? Hindi. But, natutupad pa rin yun. Hindi nga lang doon sa pamamaraan natin. Di ba? Oo. Sa pagsunod ba sa mga fulfilled promises ng Diyos, makakaiwas ka ba sa pain? Not always. Oo, not always, hindi ba? Pero, ang ano po, okay lang po yun. Ang mahalaga po, mga kapatid, ang Diyos, finulfill niya noon yung longing nating lahat, kaya ngayong, noon, kaya sa future, panahon na natin ngayon, ito, mga kapatid, yung fulfillment of God's promise noon hanggang ngayon, yung pa rin yung pinagtitiwalaan natin at yun ang nagiging pag-asa natin. Once na nawala na ang trust mo kay Lord, wala na. Kasi 'di ba, ang isang taong hindi mo pinagkakatiwalaan, lagi mong pinagdududahan. May trust issues. Oo, may trust issues na. So, pagka umabot ka na, kapatid, doon sa point na nagdududa ka na kung talaga bang ililigtas kaya ako ng Diyos sa sitwasyon kong to, ibibigay kaya ng Diyos yung panalangin ko? Makakatapos kaya ang anak ko? Hindi kaya mabubuntis ang anak ko? Di ba? Mabubuhay kaya ako ng matagal? Makakapag-commute pa kaya ako? Hindi ba? Meron talaga tayong mga ganyan. Ang mahalaga, tinupad ng Diyos lahat ng pangako niya. So, magtiwala ka lang. Once na nawalan ka na ng tiwala na makakapag-commute ka pa ng matagal, once na nawalan ka na ng tiwala na hindi mag-aasawa ng maaga ang anak mo, at once na nawalan ka na ng tiwala na may posibilidad na pahabain pa ng Diyos ang buhay mo, that means may pagdududa ka na sa pinagkakatiwalaan mo. Hindi na maganda yun. Kasi ang taong di mo pinagkakatiwalaan, pinagdududahan, pinaglilihiman mo na rin yan Kasi hindi ka na makasalita nang nandyan siya. Kasi baka mamaya, yun. May trust issues na. Pero salamat na lang kay Lord. May pangako ba ang Diyos sa'yo na hindi niya tinupad? Connie? Mic mo, nakakalimutan mo.
nag-wait pa rin ako kasi alam ko nga, God keeps every promises He makes. Kaya doon naka-anchor talaga yung hope ko sa mga pangako ni Lord. Kasi may mga unanswered prayer pa ako. Alam ni Lord yan, lalo na pagdating sa family. Yan. Wala naman pang perpektong tao, perpektong buhay. Kaya nga ganun, para we must continue hoping sa mga pangakong lagi nating napapakinggan, nababasa, doon mananalig lagi talaga tayo kay Lord. Alam niyo po ang magandang isang tip. Kapag pumapasok ang doubt at nagkakaroon na po tayo ng trust issue kay Lord, tignan niyo yung track record niya sa buhay mo. At ipoprove nun na He is faithful. Amen. Oo. Balikan lang natin. Amen. Oo. Di ba tayo Parang- mga ganon? Ay naku, sasabihin niya, okay yan. Yung track record niyan, okay. Mapagkakatiwalaan yan. Balik ka dun sa track record. Tama. Oo. Dahil di ba nga, yung mga pangako niya ng Old Testament na fulfilled naman niya. Pinulfill nga eh. Oo. Oo. Eh, Noon ngayon pa pa man. kaya? Di ba kaya minsan pagka medyo nagkukulang kayo, ano ba dati yung pinakamalaking pangangailangan mo na hindi mo akalain na tutuparin pa pala ng Diyos yun? Balikan mo yung track record, di ba? Ang gamot sa taong nakakalimot ay Paalala. paalala. Kaya paalala mga kapatid, ngayong Pasko, kayo ba'y may pangangailangan? Di ba? Hanggang ngayon ba naghihintay pa kayo pang Noche Buena? Maski uwak, kayang utusan ng Diyos, mga kapatid, para po padala ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Tandaan natin, ang Diyos hindi nagsisinungaling. What He promises, He does. Ayan. Thank you, Lord. Yan. Tayo po'y mag-end up na mga kapatid sa ating new song. Ay, mag-pray muna pala. Closing prayer muna pala tayo. And thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na tunay, Panginoon, na nagbibigay ng ligaya, nagbibigay ng pag-asa sa amin, na tunay nga na Ikaw ang Diyos na maaasahan namin at mapagkakatiwalaan. Muli, Panginoon, salamat po sa assurance na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa lahat po ng mga pangangailangan ng aming mga kapatiran, itinataas po namin sa inyo. At tunay nga na pagka si Kristo ang nasa aming buhay, Panginoon, wala na kaming hahanapin pa. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal sa buhay na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Salamat po, in Jesus' name, Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Our repeat new song of the week, Si Kristo ang Aguinaldo, composed by Sister Joanne Vizcara. Merry Christmas, everyone! Isang sanggol ang sinila sa mundo, nagbibigay pag-asa sa tao, nag-iisang Mesiyas na may kabanalan. Jesus ang kanyang ngalan. Simoy ng hangin dumadampi sa'yo, tila nalalapit na ang Pasko. May ngiti sa labi ang bawat tao, kagalakan ang hatid nito. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao.